Sa isang maliwanag at maaliwalas na panahon, si Manso at ang kanyang pamilya ay kumakain ng masarap na pananghalian salamat sa mamahaling karne na ipinadala ng kumpanya ng paggawaan ng papel na kanyang pinagtatrabahuhan bilang gantimpala sa pagiging isang mahusay na empleyado sa loob ng 25 taon. Ang neurodivergent na anak ni Manso na si Riwan ay tumutugtog ng cello habang ang kanyang asawang si Miri ay muling binuksan ang napakamahal na regalo na binili niya para sa kanya. Tuwang-tuwa si Manso sa kanyang buhay kaya't niyakap niya ang pamilya ng mahigpit. Kinabukasan sa pabrika, nalaman ni Manso na ang kumpanya ay nabili na ng mga Amerikano na nagbabalak na bawasan ng 20% ang production line at humiling ng listahan ng mga pangalan na aalisin sa trabaho. Nilapitan ni Manso ang bagong may-ari upang subukang kumbinsihin na huwag tanggalin ng sinuman, ngunit hindi siya pinansin ng lalaki. Tinanong ng isang katrabaho si Manso kung pinadalhan ba siya ng mamahaling pagkain at isiniwalat na ang mga tinanggal na empleyado lamang ang nakatanggap ng regalong iyon bilang pamamaalam. Nangangahulugan ito na wala ng trabaho si Manso ngayon. Hindi pa sinasabi sa kanyang pamilya, nagpa siya si Manso na sumali sa support group para sa mga walang trabaho. Pinadaan ng host ang lahat sa isang ritual kung saan hinahawakan nila ang kanilang mga mukha habang inuulit na hindi nila kasalanan ng pagkawala ng trabaho at susuportahan sila ng kanilang mga pamilya. Nagbigay ito kay Manso ng sapat na lakas para tawagan si Miri at sabihin ang nangyari, ngunit nangako siyang magkakatrabaho siyang muli sa loob lamang ng 3 buwan. Pagkalipas ng 13 buwan, nagtatrabaho si Manso sa tindahan na may napakaliit na sweldo at hindi magandang oras. Masakit din ang ngipin niya, ngunit ayaw niyang gumastos ng pera sa dentista. Isang araw, binigyan siya ng isang kaibigan ng interview sa mahalagang kumpanya, kaya tinanong ni Manso ang kanyang manager kung maaari siyang umalis ng mas maaga. Dahil dito, natanggal siya sa trabaho, at dahil kailangan niyang ibalik ang kanyang uniforme, napunta siya sa kalye na nakasuot lamang ng panloob. Binalaan si Manso ng kanyang kaibigan na sa panahon ng interview, palaging tinatanong ng kumpanya ang mga tao kung ano ang kanilang kahinaan na isang napakasensitibong issue. Tinawagan niya si Miri para sa ideya kung paano sasagot, ngunit sinabi lamang ni Miri na mahilig siya sa mga halaman. Nang tingnan ni Miri ang mail, natuklasan niya na huli na sila sa pagbabayad ng loan. Kinabukasan, pumunta si Manso sa interview at kinakabahan sa buong oras. Nang tanungin siya tungkol sa kanyang kahinaan, sinabi niyang hindi niya kayang tumanggi sa anuman. Ito ang dahilan kung bakit bumagsak siya sa interview. Nang gabing iyon, sinabi ni Miri na nakakuha siya ng trabaho sa isang dental clinic. Gumawa rin siya ng listahan ng lahat ng karagdagang aktibidad na kailangang itigil ng pamilya hanggang sa makakuha ng trabaho si Manso. Bagamat pinapayagan si Riwan na magpatuloy sa kanyang cello class, gusto niyang ipagpalit ang kanilang kotse sa mas maliit at mas murang modelo at ibenta ang bahay para mabayaran ng kanilang mga utang at makaupa ng apartment. Ayaw ni Manso sa ideya at ipinaalala sa kanya na ito ang bahay na kinalakhan niya na pinaghirapan niyang ayusin. Gayunpaman, binanggit ni Miri na naubos na ang severance money ni Manso at ipinakita sa kanya ang sulat mula sa bangko na nagsasabing mawawala ang bahay sa loob ng 3 buwan kung hindi nila babayaran. Kinaumagahan, kinuha ng mga magulang ni Miri ang mga aso ng pamilya at sinabi ni Miri sa mga bata na ibabalik nila ang mga ito kapag nakahanap na ng trabaho si Manso. Pagkatapos, dumating ang isang potensyal na buyer na nagngangalang Wonno para tingnan ang bahay at labis na hindi komportable si Manso, kaya umalis siya. Sa labas, nadatnan niya ang kanyang anak na si Siwan, nakasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Jienho, na anak ni Wonno. Iniiyakan ni Riwan ng mga aso, at nangako si Manso sa kanya na hindi nila pababayaan ang bahay. Matapos ang isa na namang nabigong interview, nagmakaawa si Manso nang nakaluhod at umiiyak, sinasabi ang kanyang sitwasyon habang hinaharangan ng pinto ng banyo para makinig ang boss. Itinulak ni Manager Sean Chol si Manso para makaalis ang kanyang amo. Pagkatapos ay sinabihan niya itong magkaroon ng higit na dignidad at binigyan siya ng pera para sa inumin. Sa bar, uminom ng whiskey si Manso habang pinapanood ang mga video ni Sean Chol at nalaman niyang isa itong matagumpay na influencer. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng video call mula kay Miri na pinagalitan siya dahil sa pagpunta sa bar at ipinaalam sa kanya na gustong makipag-usap sa kanila ng guro ni Riwan sa cello. Nagkaroon ng meeting ang mag-asawa sa guro na nagpaalam sa kanila na hindi na niya maaaring turuan si Riwan dahil napaka-talented nito at nangangailangan ng mga advanced na klase mula sa mas mahal na tutor. Nang gabing iyon, pinanood ni Manso at Miri ang mga video na ginawa ni Sean Chol para sa kanyang kumpanya. Iginiit ni Miri na ang trabaho ni Sean Chol ay perpekto para kay Manso at pabiro niyang sinabing dapat tamaan ng kidlat si Sean Chol na nagbigay kay Manso ng ideya. Kinabukasan, sinundan ni Manso si Sean Chol sa paligid ng bayan. Nang biglang huminto si Sean Chol sa paglalakad para sagutin ng isang tawag, muntik nang mahuli si Manso at mabilis na tumakbo paakyat para magtago. Tumayo siya sa ibabaw ng gusali para tingnan si Sean Chol at binuhat ang flower pot na hinawakan niya sa ibabaw ni Sean Chol ng ilang segundo. Pagkatapos ay ibinaba niya ito para kumuha ng mas malaki. Nang malapit na niya itong ihulog, nahuli siya ng may-ari ng halaman at kinailangan itong ibaba ni Manso.
Habang binibili ang halaman mula sa ginang, napagtanto ni Manso na kahit mawala si Sean Chol, hindi siya sigurado kung makukuha niya ang trabaho dahil maraming kakompetensya. Kinabukasan, umuwi si Manso na may dalang laruang baril at isang dummy phone dahil may plano siya. Nagsimula siya sa pagtawag sa isang paper-making magazine para maglagay ng ad. Kinabukasan, iniirita ni Bam Mo ang kanyang asawang si Eira. Simula nang mawalan siya ng trabaho, ginugugol niya ang lahat ng kanyang oras sa pag-inom at pag-iwas sa pagligo. Pagkatapos umalis ni Eira para sa isang audition, binasa ni Bam Mo ang paper-making magazine at nakita ang peking ad ni Manso para sa trabaho na naghahanap ng mga taong may mataas na kaalaman sa industriya. Nagbigay ito ng inspirasyon kay Bam Mo, na tuluyang umalis sa sopa at naligo bago sumulat ng application letter na nagdedetalye ng lahat ng kanyang karanasan. Di nagtagal, nakatanggap si Manso ng daan-daang resume na humihiling ng pekeng trabaho. Binasa niya ang lahat ng ito at inihambing sa kanya hanggang sa 2 lalaki na lang ang natitira na maaaring tumalo sa kanya sa job interview, sina Bam Mo at si Joe. Matapos sunugin ang lahat ng iba pang mga sulat, kinuha ni Manso ang baril ng kanyang ama noong digmaang Vietnam mula sa monumento at pinalitan ito ng laruang baril. Kinabukasan, sinimulan ni Manso na tiktikan si Bam Mo. Nakahanap siya ng magandang lugar sa gitna ng mga puno at pinagmasdan ng bahay gamit ang kanyang binocular. Sa kasamaang palad, natuklasan niya na may security camera ang bahay. Bigla, palihim na lumabas sa bintana ang binatang kalaguyo ni Eira at pinag-aralan ni Bam Mo kung paano iniiwasan ng lalaki ang camera. Nang magsimulang maglakad ang binata patungo sa kakahuyan, nataranta si Manso at tumakbo pabalik sa kanyang sasakyan. Kinabukasan, bumalik si Manso sa parehong lugar at muntik na siyang makita ni Bam Mo habang naghahanap ng mga kabute. Nagtago si Manso sa tamang oras at binunot ang kanyang baril, ngunit masyado siyang kinakabahan para bumaril. Sa sandaling iyon, sumama si Eira sa kanyang asawa at nagpiknik sila. Hindi pinansin ni Bam Mo ang pagkukwento ng kanyang asawa at patuloy na tinitingnan ng kanyang telepono, naghihintay ng mensahe mula sa peking kumpanya ng papel. Dahil dito, napuno si Eira, pinagalitan ng kanyang asawa dahil hindi tinanggap ang trabaho sa kafe na iniaalok sa kanya ng kanyang ama dahil papel lang ang gusto niyang trabaho. Ipinaalala ni Bam Mo sa kanya na ang industriya nito ang nagpakain sa kanya sa loob ng maraming taon at iniisip kung ang industriya ng papel ay magpapadala ng pisikal na sulat. Kaya, tumakbo siya pabalik sa bahay upang tingnan ang mailbox habang patuloy na binabato siya ni Eira ng pagkain. Bigla, gumulong pababa ng burol si Manso at nakita ni Eira. Nakagat siya ng ahas, kaya nang mapansin ni Eira ang sugat, ibinalot niya ang kurbata nito sa kanyang binti at hiniling na panatilihin itong nakataas. Pagkatapos ay nagpainit siya ng kutsilyo gamit ang lighter at hiniwa ang sugat bago niya sinipsip ang lason. Nagulat si Manso at sinubukang itulak siya, ngunit iginiit ni Eira na ginawa niya ito sa isang dula at patuloy pa rin sa paghigop. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Manso ng tawag mula kay Miri, kaya sinabi niya rito na tatawagan niya ito mamaya. Nang matapos si Eira, binigyan siya nito ng patpat para itaboy ang mga ahas. Nang gabing iyon, naghanap si Manso sa internet ng impormasyon tungkol sa ahas at natuklasan na kabaligtaran ng instruction na ibinigay ni Eira. Inirerekomenda ng doktor na iwanang nakababa ang binti at huwag hiwain o sipsipin ang sugat. Pagkatapos, nagsimula silang sumayaw ni Miri habang nagkukwentuhan tungkol sa mga nakaraang araw. Gayunpaman, pinuto ni Miri ang kanilang kasiyahan upang pag-usapan si Siwan. Lumilitaw na anak siya ni Miri sa dating kasintahan, ngunit pinakasalan ni Manso si Miri noong 2 taong gulang ang bata, kaya lagi niyang iniisip na si Manso ang kanyang tunay na ama. Iniisip ni Miri kung dapat ba nilang sabihin sa kanya ang totoo, ngunit tumanggi si Manso dahil pinalaki niya ang mga bata, kaya halos siya na rin ang kanyang tunay na ama. Pagkatapos, sinabi ni Manso na madalas siyang wala sa bahay para pumunta sa mga job interview, at sinabi ni Miri na dapat siyang tumanggap ng trabahong walang kaugnayan sa industriya ng papel. Tulad ni Bam Mo, ipinaalala ni Manso sa kanya ang nagawa ng industriya ng papel para sa kanila at kung gaano kahalaga na panatilihin itong buhay sa digital era. Kinabukasan, palihim na pumasok si Manso sa loob ng bahay sa pamamagitan ng pag-iwas sa camera tulad ng ginawa ng binata. Mabilis siyang umakyat sa taas at narinig si Eira na abala sa kanyang kasintahan, ngunit wala si Bam Mo, kaya kinailangan niyang umalis. Habang nagmamaneho sa kalsada, nakita ni Manso si Bam Mo na pauwi na, kaya agad niyang iniliko ang sasakyan para sundan siya. Sa labas ng bahay, ginamit ni Manso ang dummy phone para tawagan si Bam Mo at sinabihan siyang gusto nila siyang interviewin. Ngunit kailangan niyang pumunta sa opisina ngayon dahil kailangang umalis ang may-ari ng kumpanya para sa isang mahalagang business trip. Pumayag si Bam Mo ngunit pumasok pa rin sa loob para magpalit ng mas magandang damit. Dahil dito, nalaman niya ang pakikipagrelasyon ng kanyang asawa, kaya mabilis siyang lumabas muli at nagkaroon ng breakdown sa lupa. Pagkatapos ay sinubukan ni Bam Mo na tawagan ng kumpanya para i-reschedule ang interview, ngunit binabantayan siya ni Manso at hindi sinagot ang telepono. Umalis ang malungkot na Bam Mo upang makipag-inuman sa isang kaibigan. Pagkatapos, sinundo ni Manso si Miri na nakakita ng fast food bag sa passenger seat at hindi sumang-ayon sa paggastos ng kanyang asawa.
Nabalitaan ng amo ni Miri na si Jinho na masakit ang ngipin niya, kaya sinabihan siya nitong maaari siyang pumunta anumang oras para asikasuhin ito. Dahil mas bata at kaakit-akit si Jinho, nagselos at nainis si Manso, kaya bigla siyang nagmaneho palayo at sinabihan si Miri na wag na siyang babanggitin muli sa kanyang amo. Kalaunan, bumalik si Manso sa bahay ni Bummo dala ang baril na nakatago sa loob ng gloves. Nadatnan niya ang lalaki na nakikinig ng malungkot na musika at nang itutok niya ang kanyang kamay sa kanya, inakala ni Bummo na siya ang kasintahan ni Eira. Habang hinuhubad ni Manso ang ilang gloves para ipakita ang baril, umuwi si Eira at nakita siya. Kaya, kinuha niya ang company award ni Bummo at naghanda para hampasin ito. Gayunpaman, natigilan siya nang marinig niyang sinabi ni Bummo na siya lang ang mahal niya. Nagalit si Manso at nagsimulang sumigaw kay Bummo dahil sa hindi pagbibigay ng pansin sa kanyang asawa at sa hindi pagpansin sa ideya nito na tumanggap ng ibang trabaho. Umiiyak na sinabi ni Bummo na isa siyang inhinyero na karapat-dapat sa mas magandang posisyon kaysa sa tindahan at hindi niya kayang maglipat ng mga kahon dahil masakit ang kanyang likod. Naisip ni Eira na kalokohan ang dahilan at sinubukang sumali sa argumento na ikinagulat ni Manso, dahilan para aksidente niyang mabaril si Bummo sa balikat. Pagkatapos ay hinampas ni Eira si Manso gamit ang award, dahilan para mabitawan niya ang baril. Natumba silang tatlo at nagsimulang magagawan sa armas. Habang sinusubukan ni Eira na sakalin si Manso, kinuha ni Bummo ang baril at itinutok ito sa kanila, ngunit sinipa ni Manso si Eira upang matumba ang asawa nito. Muling bumagsak ang baril at nagpatuloy ang laban hanggang sa makuha ito ni Eira. Isa pang bala ang aksidenteng pumutok at agad na tumakbo palayo si Manso sa takot. Hinabol ni Bummo si Manso, ngunit paglabas niya, binaril siya ni Eira. Matapos mamatay si Bummo, hinabol ni Eira si Manso habang nagpapaputok kung saan-saan. Nagawa ni Manso na makapasok sa kotse at umalis. Nang mapansin niyang halos wala na siyang gasolina, huminto si Manso sa gasolinahan. Mayroon siyang 10 missed calls mula kay Miri, kaya sinubukan niyang tawagan ito pabalik, ngunit hindi ito sumasagot. Pagkatapos ay tinawagan ni Manso ang kanyang mga anak na hindi alam kung nasaan ang kanilang ina, ngunit narinig nila itong nagsabi, mananagot ang iyong ama. Dahil dito, napagtanto ni Manso na nakalimutan niya ang tungkol sa costume party na dapat sana ay kanilang dadaluhan. Samantala, pumunta si Miri sa party kasama si Jinho na pinag-aralan ng paborito nitong sayaw para sa kanya. Nang sa wakas ay dumating si Manso, labis siyang nalungkot nang makita ang kanyang asawa na nakikipagsayaw sa ibang lalaki. Awkward siyang sumayaw patungo sa kanila at nakita siya ni Miri, ngunit hindi siya pinansin ni Miri hanggang sa umalis siya. Pagkatapos, bumalik si Manso sa bahay ni Bummo. Habang abala si Eira sa kanyang kasintahan, inilibing ni Manso ang bangkay at kinuha ang baril. Nang gabing iyon, umuwi si Miri at natuklasan na hinalugog ni Manso ang kanyang mga drawer upang tingnan kung anong panloob ang suot nito at inakusahan niya ito ng pakikipagtalik kay Jinho. Sinunggaban niya ito upang amuyin ang panty nito, kaya sinipa siya ni Miri. Napagtanto ni Miri na uminom siya kaya pinagalitan niya siya at isiniwalat na dati itong adik at 9 na taon ng malinis. Noong mga araw ng kanyang paglalasing, binugbog ni Manso si Siwan. Inihagis ni Miri ang kanyang panty sa mukha ni Manso at sinigawan siya dahil sa kawalan ng tiwala sa kanya. Sinubukan ni Manso na sabihin na kailangan nilang magpakatatag habang dumadaan sila sa mga mahirap na sitwasyong ito. Ngunit iginiit ni Miri na naging malihim siya nitong mga nakaraang araw at napansin niya ang lahat ng milyang nilakbay nito sakay ng bagong kotse. Inakusahan siya ni Miri ng panloloko, ngunit nanatili si Manso sa dahilan na job interview at naglakad palayo, aksidenteng tumama ang mukha habang palabas. Kinabukasan, sinimulan ni Manso na sundan si Shijo na nagtatrabaho sa tindahan ng sapatos upang suportahan ang kanyang anak hanggang sa makahanap ito ng mas magandang trabaho. Nang bumisita ang anak na babae sa tindahan upang humingi ng pera kay Shijo, isang kliyente ang napagod sa paghihintay at umalis nang walang binibili. Malinaw na masipag si Shijo at nalungkot si Manso tungkol sa kanyang plano. Nang makita siya ni Shijo at inakala niyang isa siyang customer, labis na nakonsensya si Manso kaya sinabi niyang kailangan niya ng sapatos para sa anak niya. Nauwi sa pag-uusap ang mga lalaki tungkol sa kanilang pagkahilig sa papel, ang pakiramdam ng kawalan ng trabaho, at ang hirap ng pagpapalaki ng anak. Sinabi sa kanya ni Manso na gusto niyang subukan ni Riwan ng sapatos bago bilhin ang mga ito at nangakong babalik mamaya. Kinagabihan, naghihintay si Manso sa tabi ng kalsada habang nagkukunwaring nasira ang kanyang sasakyan. Nang dumaan si Shijo, huminto siya para tumulong. Sinabi sa kanya ni Manso na hindi siya bumalik para sa sapatos dahil magastos ang paghila ng sasakyan at wala siyang gaanong pera. Lahat ng ito ay bahagi ng kanyang plano dahil nabasa niya sa resume ni Shijo na mayroon siyang karanasan sa pag-aayos ng makina. Habang sinusuri ni Shijo ang makina, binunot ni Manso ang kanyang baril at itinutok ito sa kanya habang tinatakpan ng mukha ng lalaki para mabawasan ang konsensya. Itinulak siya ni Shijo at sinubukang tumakas, ngunit mabilis siyang binaril ni Manso para patayin. Matapos itago ang bangkay sa trunk, kinuha ni Manso ang dashcam mula sa kotse ni Shijo at umalis, hindi alam na naiwan niya ang bala sa lupa.
Nang magsimulang umulan sa bayan, palihim na lumabas ng bahay si Siwan at nakipagkita kay Jienho na nakakaalam ng password sa tindahan ng kanyang ama. Pinasok ito ng mga bata at ninakaw ang ilang telepono na plano nilang ibenta muli para kumita ng pera. Sa kasamaang palad, hinabol sila ng mga pulis nang tumakas sila sakay ng kanilang mga bisikleta kaya naghiwalay ang mga lalaki bilang distraction. Hinabol ng sasakyan ng pulis si Jienho kaya ligtas na nakauwi si Siwan. Pagdating ni Manso, nakita niya ang bisikleta ni Siwan na puno ng putik. Inilipat lang niya ito at nagsimulang maghukay ng butas, ngunit masyado siyang pagod at nakatulog nang hindi nailibing ang bangkay. Kinabukasan, dumating ang mga pulis at inaresto si Siwan. Napansin ni Manso na nakalaylay ang damit ni Shijo mula sa trunk, kaya nagmadali siyang tumayo sa tabi ng kotse para takpan ito. Ngayon, kailangang magmaneho ng pamilya papunta sa istasyon ng pulis habang nasa trunk pa rin ang bangkay. Sa istasyon, pinayuhan ni Manso si Siwan na sabihin na si Jienho ang nagtulak sa kanya na gawin ang krimen at binigyan siya ng talumpati tungkol sa pagprotekta sa pamilya. Hindi niya pinansin si Siwan nang subukang sabihin ng bata na siya ang nakaisip ng ideya ng pagnanakaw. Samantala, pumunta si Miri sa banyo para hubarin ang bra. Pagkatapos ay kinausap niya si Wonno para subukang kumbinsihin itong huwag magsampa ng kaso na nagagambala sa kanyang dibdib na nakausli sa kanyang damit. Di nagtagal, sumali rin si Manso sa usapan at nadismaya si Miri nang makitang naninigarilyo na naman ito. Kinausap ni Manso ang mga pulis kaya isiniwalat niya na kalahati lang ng mga security camera ang pinatay ni Jienho at may footage si Wonno na nagdadala ng mga kalaguyo sa tindahan. Kung hindi iaatras ang kaso, malalaman ng kanyang asawa ang tungkol sa pakikipagrelasyon. Galit na galit ang ama ni Jienho at muntik nang suntukin si Manso, ngunit pinigilan siya ni Miri. Sinabi ni Manso kay Wonno na hindi niya ibebenta ang bahay sa kanya at umalis ang mag-asawa. Kalaunan sa kwarto ni Siwan, natagpuan ni Manso ang lahat ng ninakaw na telepono at ilang sigarilyo. Iniabot niya ang mga telepono kay Miri, ngunit itinago ang mga sigarilyo sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay ibinaon ng mag-asawa ang mga telepono sa butas na hinukay ni Manso kanina na sa palagay ni Miri ay para sa isang halaman. Nang mapalaya si Siwan ng walang kaso, ibinalik sa kanya ni Manso ang mga sigarilyo para maging cool na tatay. Nang gabing iyon, tinakpan ni Manso ang mga dingding ng kanyang greenhouse at kinuha ang kanyang chainsaw, planong tadtarin ang katawan ni Shijo. Kasabay nito, pumunta si Siwan sa bubong para manigarilyo ng palihim. Dahil walang takip ang kisame ng greenhouse, nakita ni Siwan ng kanyang ama na inaasikaso ang bangkay. Pagkatapos ng maraming pag-aatubili, hindi na nga si Manso na tadtarin ito, kaya ginamit niya ang kanyang espesyal na lubid sa hardin upang itali si Shijo na parang bola. Pagkatapos ay inilagay niya ito sa loob ng bag at ibinaon ng bangkay sa hardin at naglagay ng bagong halaman sa ibabaw nito. Maya-maya, 2 detective ang pumunta sa bahay ni Manso dahil iniimbestigahan nila ang pagkawala ni Shijo at Bommo. Magkakilala ang 2 lalaking ito at sila ang mga nangungunang napili para sa trabaho sa kumpanya ng papel. Kaya, naghihinala ang mga pulis sa iba pang mga aplikante. Nagkunwari si Manso na hindi niya sila nakita dati, ngunit napansin ng mga detective na tinukoy sila ni Manso na parang patay na, gayong binanggit lang nila ang pagkawala. Natagpuan din ng mga detective ang basyo ng bala at binanggit na ito ay nagmula sa Hilagang Korea na narinig ni Miri. Pagkalipas ng ilang gabi, napansin ni Miri ang kakaibang kilos ni Siwan at tinakot siya hanggang sa ibahagi niya ang kanyang nakita. Pagkatapos ay tiningnan ni Miri ang memorial at natagpuan ang laruang baril. Desperado siyang sumugod sa hardin at hinukay ang puno upang hanapin ang bangkay. Samantala, masayang nagmamaneho si Sean Chol sa kalsada nang biglang may sumulpot sa harap ng kanyang sasakyan. Inihinto niya ang sasakyan sa tamang oras at natuklasan na si Manso pala yun na nagsabi sa kanya na pinapanood niya ang kanyang mga video at naging tagahanga. Ipinakita sa kanya ni Manso ang isang bote at niyaya siyang uminom. Kaya, pumunta sila sa bahay ni Sean Chol. Pagkatapos, patuloy na pinupuno ni Manso ang baso ni Sean Chol para malasing siya habang nagkukunwaring umiinom at ibinubuhos ang laman ng sarili niyang baso sa ilalim ng mesa. Nang magsimulang magreklamo si Sean Chol tungkol sa trabaho, inamin niya na sobrang bigat ng kanyang trabaho at umaasa na sana ay magkaroon siya ng ibang manager. Natuwa si Manso at kinumbinsi siyang kausapin ng kanyang boss para kunin siya na nangangakong bubuo sila ng mahusay na koponan. Patuloy na nagkwentuhan ng mga lalaki at nagkomento si Manso tungkol sa magarbong bahay ni Sean Chol, pabirong sinabi na ibinubulsa ni Sean Chol ang pera ng kumpanya. Dahil dito, naging tensyonado at seryoso si Sean Chol. Kaya, kinuha ni Manso ang kanyang baril, iniisip na tapos na. Gayunpaman, naglabas lang si Sean Chol ng mas maraming beer at pinilit si Manso na uminom. Dahil sa lamig ng beer, hindi na matiis ang sakit ng ngipin, kaya kumuha si Manso ng pliers at tinanggal ang nabubulok ng ngipin. Pagkatapos, lumabas ang dalawa para mag-bonfire. Ginamit ni Manso ang pagkakataong ito para patumbahin si Sean Chol at ilibing ito sa likod bahay na iwan ang ulo na nakadungaw. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng video call mula kay Miri, ngunit binuksan lamang niya ang audio at sinabing nasa meeting siya para sa potensyal na trabaho.
Sinabi sa kanya ni Miri na kung kailangan niyang gumawa ng isang bagay na masama, gagawin niya ito kasama niya. Biglang nagising si Seonchol, kaya sinabihan ni Manso ang kanyang asawa na huwag mag-alala bago ibinaba ang telepono. Pagkatapos, ipinasok ni Manso ang funnel sa bibig ni Seonchol at sinimulang itulak ang dinurog na hotdog dito. Nagbuhos din siya ng alak sa funnel. Pagkatapos, binalot niya ng plastic wrap ang ulo ni Seonchol para mabulunan siya. Pagkalipas ng ilang minuto, tinanggal ni Manso ang bangkay at tinabunan ng hukay, siniguradong maglatag ng ilang dahon para matakpan ang mantsa. Pagkatapos ay nilinis niya ang bahay at inilagay ang bangkay sa isang upuan, nag-iwan ng baso at bote sa malapit para magmukhang aksidenteng nabulunan si Seonchol sa kanyang inumin. Sa bahay, binabangungot si Siwan tungkol sa kakaibang ginagawa ng kanyang ama sa greenhouse. Ginising siya ni Miri at sinabi sa kanya na hiniwan ni Manso ang isang baboy para patabain ang hardin, kaya walang dapat ipag-alala. Kinaumagahan, umuwi si Manso at sinabi kay Miri na naging maayos ang interview. Ipinakita niya sa kanya na sa wakas ay natanggal na ang kanyang ngipin at sinubukan siyang yakapin, ngunit lumayo ito. Niyakap pa rin siya ni Manso at humingi ng kahit isang minuto, kaya nagsimula na siyang magbilang. Gayunpaman, sumuko na rin siya at niyakap din siya pabalik, umiiyak dahil sa wakas ay tapos na. Pagkalipas ng ilang araw, nagkaroon ng matagumpay na panayam si Manso para sa posisyon ni Seonchol at nalaman niyang tinatanggal ng kumpanya ang iba pang mga empleyado para palitan sila ng mga makina. Samantala, nakuha muli ni Miri ang mga aso at nabayaran ang bahay. Sa sumunod na pagbisita ng mga detective, sinabi nila kay Manso na hindi na siya sospek. Lumilitaw na mahusay ang pagganap ni Eira bilang nagdadalamhating balo, kaya napaniwala niya ang mga pulis na nagmamayari si Bommo ng ilegal na baril at palagi itong nagsasalita ng masama tungkol kay Shijo dahil magkakompetensya sila sa negosyo. Pinili pa niya ang tamang baril mula sa ilang mga larawan. Ngayon, naniniwala ang mga pulis na pinatay ni Bommo si Shijo at tumakas na lang ang baril. Sa kanyang unang araw ng trabaho, pumasok si Manso sa walang laman na pabrika, kaya ipinagdiwang niya ang kanyang tagumpay at nakinig ng musika habang binabantayan ng mga makina. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.